Naisip mo na ba kung bakit may mga lalaking tumatanda pero tila nawawala habang ang iba ay tumatanda at mas nagiging makapangyarihan? Hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa kung paano hinuhubog ng isang lalaki ang sarili habang lumilipas ang panahon. At ngayon, makikita mo kung bakit ang katahimikan ang huling anyo ng lakas. Maraming lalaki ang umaabot sa isang punto kung saan ang buhay ay parang unti-unting humihina. Mas madalas nilang ikinukuwento ang nakaraan kaysa planuhin ang hinaharap. Ang mga dating panalo ay inuulit-ulit sa usapan, parang doon na lang sila may halaga. Ngunit may kakaunting lalaki na kabaligtaran ang nangyayari. Habang ang oras ay lumilipas, mas nagiging tahimik sila, mas kontrolado, mas buo. Hindi sila nagiging sikat, hindi sila maingay, ngunit may kakaibang bigat ang presensya nila. May malinaw na linya sa pagitan ng lalaking basta tumatanda at lalaking umuunlad. Ang pagtanda ay natural, ang pag-unlad ay pinipili. At sa video na ito, hahatiin natin ang 6 na dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay hinahasa ng panahon habang ang iba ay nauubos nito. Part 1. Ang mukha na hindi sinisira ng panahon. Makikita mo ang pagkakaiba sa mukha ng isang lalaki. May 2 klase ng pagtanda. Ang una ay unti-unting pagkasira. Makikita mo ang bigat sa noo. Ang panga ay mahigpit, parang laging may kinikimkim. Ang mga mata ay laging nagmamasid, laging naghahanda, laging pagod. Ito ang mukha ng lalaking palaging lumalaban sa buhay. Parang bawat araw ay laban na kailangang ipanalo. Ang ikalawang uri ng mukha ay iba. May mga linya rin, pero hindi sila mabigat. Parang marka ng karanasan, hindi sugat. Ang mga mata ay kalmado, hindi nagmamadali, hindi madaling guluhin. Ang mukhang ito ay hindi mukhang pagod. Mukha itong pino. Karamihan sa mga lalaki ay tumatanda sa pamamagitan ng pagtutol. Nilalabanan ang pagbabago, nilalabanan ang sakit, nilalabanan ang pagkawala ng dating sarili. Ang mga lalaking umuunlad ay gumagawa ng kabaligtaran. Hinahayaan nilang baguhin sila ng karanasan, pero hindi nila hinahayaang tumigas ang loob nila. Hindi nila tinatago ang emosyon. Pinoproseso nila ito. At sa paglipas ng mga taon, makikita mo ang resulta sa kanilang mukha. Hindi sila winasak ng panahon. Mas inilabas lang kung sino talaga sila. Part 2. Pagkontrol sa emosyonal na klima. Akala ng marami, ang lakas ng emosyon ay ang hindi masyadong nakakaramdam. Mali iyon. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang makaramdam ng buo, pero hindi kontrolado ng emosyon. Kapag ang isang lalaki ay nasanay sa mabilis na reaksyon, depensa at sisi, ang mga pattern na iyon ay nagiging automatiko. Lahat ay personal. Lahat ay parang banta. Ang maliit na stress ay nagiging malaking problema. Ito ang pagtanda na walang pag-unlad. Ang lalaking umuunlad ay tahimik na binabaligtad ang prosesong ito. Hindi niya sinusubukang kontrolin ang mundo. Inaayos niya ang sarili. Sa paglipas ng panahon, kilala na niya ang sarili niyang emosyon. Alam niya kung ano ang nagpapainit ng ulo niya. Alam niya kung ano ang nagpapakalma. Alam niya kung kailan kailangan ng pahinga. Hindi ito dramatiko. Hindi ito ipinagyayabang. Ito ay tahimik na kaalaman na naiipon sa pagninilay at pag-iisa. Dahil dito, humihinto siya bago magsalita. Humihinga siya bago magdesisyon. Nakikinig siya bago tumugon. Hindi siya mabagal. Siya ay eksakto. Ang kanyang kalmado ay hindi palabas. Ito ay resulta ng mahabang pagsasanay. Part 3. Pagkakakilanlan na hindi nakadepende sa pangyayari. Maraming lalaki ang bumubuo ng pagkatao batay sa ginagawa nila. Trabaho, titulo, tagumpay. Habang bata pa gumagana ito, pero hindi permanente ang mga iyon. Nagbabago ang mundo, naglalaho ang palakpakan, at kapag doon lang nakaangkla ang identidad, ang pagtanda ay parang pagkawala.
Ang lalaking umuunlad ay maagang nagtatanong ng mahihirap na tanong. Sino ako kapag walang nakakakita? Ano ang pinapahalagahan ko kahit walang gantimpala? Ano ang dala kong presensya kahit wala akong titulo? Mahirap ang prosesong ito. Walang pagtatago, walang shortcut. Pero dito nabubuo ang matibay na pagkatao. Hindi na siya kailangang magpaliwanag palagi. Hindi niya kailangang ilista ang mga nagawa. Komportable siyang makilala ng dahan-dahan. Dahil alam niyang hindi nawawala ang sarili niya kapag nagbago ang paligid. Part 4. Pagpili kung saan napupunta ang atensyon. Ang atensyon ay buhay. Kung saan ito napupunta, doon sumusunod ang lakas. Sa kabataan, kalat ang atensyon. Lahat ay urgent. Lahat ay kailangang sagutin. Pero ang palaging reaksyon ay hindi pag-unlad. Ito ay pagtagas ng enerhiya. Ang lalaking umuunlad ay napapansin ito. Nakikita niya kung alin ang umuubos sa kanya at alin ang nagpapalakas. Hindi na siya obligado sa lahat ng ingay. Maaari niyang hindi sagutin ang mensahe. Maaari niyang hayaan ang maling akala. Maaari siyang umatras ng hindi nagpapaalam. Hindi ito kawalan ng pakialam. Ito ay matalinong pag-iingat. Habang lumiit ang kalat sa isip, luminaw ang pag-iisip. Mas malinis ang desisyon. Mas may direksyon ang kilos. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya hinahabol ng mundo. Part 5. Impluwensya na hindi pinipilit sa kabataan. Ang impluwensya ay madalas maingay. Lakas ng boses, pagpapakita, dominasyon. Pero mabilis itong kumukupas. Ang lalaking hinubog ng panahon ay may ibang uri ng impluwensya. Hindi niya kailangang manalo sa usapan. Pinag-aaralan niya ito. Napapansin niya ang galaw ng tao, ang pagbabago ng tono, ang tamang oras. Nagsasalita siya kapag may idinadagdag na linaw. Tahimik siya kapag mas mahalaga ang pakikinig. Dahil dito, nararamdaman ng mga tao na nauunawaan sila at ang tiwala ay natural na sumusunod. Hindi niya sinasakop ang silid. Binabago niya ang daloy nito. Part 6. Kalmado. Bilang pinakamataas na lakas sa simula ng buhay, ang lakas ay parang galaw ng galaw. Patunayan, labanan, tumugon. May silbi yun noon, pero hindi yun ang dulo. Ang tunay na lakas ay pagpipigil. Ang kakayahang huminto. Ang kakayahang manatiling sentro habang magulo ang iba. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang ilabas. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang marinig. Sa pagitan ng istimulus at tugon, may espasyo. At sa espasyong iyon, naroon ang tunay na awtoridad. Hindi siya pinatahimik ng panahon. Pinino siya nito. Habang ang iba ay nagiging reaktibo at mapait, siya ay nagiging malinaw, matiyaga at matatag. Ending. Karamihan sa mga tao ay tumatanda habang may kinukuha ang panahon mula sa kanila. Ang lalaking umuunlad ay tumatanda habang hinahasa ng panahon. Mas kaunting ingay, mas kaunting pagmamadali, mas kaunting pagpapatunay. Kapalit nito may lalim, may bigat, may katahimikan na hindi kailangang ipaliwanag. Ito ang uri ng lakas na hindi kumukupas, hindi maingay, hindi palabas, tahimik, matatag, at hindi maikakaila.